Ano ka ba? Ba't ka ba namamatid? Anong pinatid? Pinatid ba kita? Ikaw yung tatanga-tangang hindi tumitingin sa dinadaanan mo, nakatambay lang ako dito, pinatid kita? Pinatid mo ko. Tsaka, hindi ka ba nahihiya? Naka-uniform ka pang estudyante? Mukha ka ng gurang. Ano naman nakakahiya doon? Nakakahiya ka kasi hindi naman tayo magkaedad. Tignan mo yung mukha mo, kulukulubot na tapos nakapang estudyante ka pa rin. Ano yan? Anong trip mo sa buhay? Wala, gusto ko lang matuto. Gets ko na. Nung kabataan mo, kaedad kita, lumandi ka agad. Nagbulakbol ng maaga, tas ngayon naghahabol ka, gusto mo ulit mag-aral. Sobra ka naman. Sobra ka mag-isip. Anong sobra ako mag-isip? Andito ka nga, nakapang estudyante ka pa. Nakakahiya, nakakaalibadbad. Nakakadiri yung mukha mo. Hindi ka pa nahiya? Tanda-tanda mo, napasok ka sa school naming mga estudyante na fresh na bata pa. Baka nga, may rayuma ka na eh. Alam mo, Grabe ka dapat naman. ikaw, Nay, nagpapahinga ka na lang sa bahay mo, nag-aalaga ka ng apo mo, bakit dito ka pa pumapasok ka pa rin? Wala namang masama doon. Walang edad sa edukasyon. Anong walang edad? Kaya nga tayo merong grade 1, grade 2, 7 years old, 8 years old, grade 2, grade 3, 9 years. Tanga ka talagang matanda ka. Tapos ngayon, ilang taong ka na? 65? Tapos senior high? Nakakahiya ka dito. Alam mo, ginawa mo na lang sana. Nag-homeschool ka. O kaya nag-online ka. Ikaw na lang nag-aral sa sarili mo. Hindi yung papasok ka pa dito sa eskwelahan, sasabay ka pa sa aming mga estudyante. Nakakadiri. Di mo ba naiisip yun? Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Babe! Babe! Kanina pa kita inaantay. Kasi naman, babe, etong matandang estudyante na bagong transfer dito sa school natin, pinagpintangan ako na pinatid ko daw siya. Dumaan lang naman siya, natumba, tas ako pa yung pinagbintangan. Malay ko ba na may rayuma na yan? Hoy, matandang ulik ba? Huwag mo nga pinagbibintangan tong babe ko. Di mo ba alam? Mayaman to. Pakilala mo nga ako dito kung gaano kami kayaman. Hoy, matanda. Sa susunod, alamin mo muna sinong binabangga mo, ha? Kasi itong boyfriend ko, ito yung pinakamayaman dito. Alam mo ba? Yung mga parents ito, makapangyarihan. Baka gawan ka ng problema. Nag-aaral ka pa naman. Nangangarap ka pa naman makagraduate, di ba? Tsaka ayus-ayusin mo, ha? Tsaka yung uniform mo, tignan mo, oh. Ano ba yan? Pinaglumaan mo? Hindi yan nakabili ng uniform natin kasi nga mahal yung mga uniform dito. For sure, binigyan lang yan ng kapitbahay. Hoy, tanda, sa susunod na banggain mo ko ulit, ha? May kapangyarihan yung tatay ko, kayang-kaya kita dito patanggal sa school. Tapos alam mo saan nililipat? Doon sa mga ospital ng mga matatanda kung saan pinapalitan kayo ng diaper kapag naihina kayo sa pants nyo. Alam mo, babe, sa tingin ko, bobo yan. Kasi, tignan mo, nag-aaral pa rin, kahit matanda na. Ilang taon ka na ba? Eden, anak, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Anak, Hoy, huwag mo nga matawag na anak, ha? Hindi mo ako anak. Ba't mo ako tinatawag na? Tingnan mo, nag-halusinate na siguro to. nag-hallucinate ka na nga talaga, tanda. Hindi mo anak to. Tignan mo yung mukha mong pangit-pangit mo. Ang ganda-ganda nito ni Eden. Paano magkakaroon ng nanay tapos estudyante pa? Tsaka kung ikaw magiging ina ko, hindi kita tanggap. Nakakahiya ka. Tingnan mo, nag-aaral ka, ang tanda-tanda mo na. Hindi ka mahiya sa... Maaga kasing lumande kaya nag-aaral ngayon. Alam Ano? mo, doon ka na nga. Umalis ka nga sa harapan namin. Wisit ka. Huwag kang magpapakita sa amin, ha? Pag nakita mo kami, umiwas ka. Baka suntukin pa kita, eh. Alis na. Kaka-stress naman yun. Palibas itong mga matatanda, mga pasaway. Hindi nga matanda. Estudyante pa dito, ang kapal na mukha, pumapasok pa rin, tanda-tanda na. Pero, kaya pa nga tayo. Lakas ng tama nun, no? Tinawag kang anak. Pero, bakit alam niyo yung pangalan mo, Eden? Siyempre baka nakita dito sa ID ko or... Alam mo naman, di ba? Mayaman ako. Sikat ako, popular ako sa campus natin. So talagang makikilala ako noon. Tsaka siguro stalker din yun sa mga social media ko. Okay. Naninibago lang ako, tinawag kang anak, tapos kilala ka pa. Pero yaman na yun. Wala namang bilang yung matandang yun. O tara na, huwag na tayong pumasok, manood na lang tayong sine. Tara. Sagot ko na naman. Ay. Sikat ako. Ben? Oh, ano ba? Lasing ka ba? Kanina pa kita inaantay. Alalang-alala na ako sa'yo. Gabi na wala ka pa. Alam mo, at sakit mo sa tenga. Ang sakit na nga ng ulo ko. Huwag kang maghintay sa akin. May pakialam ka sa akin?
Hoy, alam ko namang wala kang pakialam sa akin, di ba? Kasi ako, wala din pakialam sa'yo. Meron bang nanay na hindi nag-intindi sa anak? Kayo lang naman ang problema eh. Dapat nga eh, yung laki mo nang yan, ikaw na nag-iintindi rito sa bahay eh. Gaya niyang paglalaba, ako pa din, imbes na ikaw na. Hoy, di ba naging nanay ka nga para gawin lahat ng bagay na lahat ng mga gawain sa bahay? Hindi sa anak. Ang anak mag-aaral. Pero, alam, nakakairita ka naman eh. Simple lang naman yung pakiusap ko sa'yo. Huwag kang didikit-dikit sa akin doon sa school. Ano, pinagtatawanan ako ng mga estudyante? O di ba ginagawa ko nga, iniiwasan ko na nga na pumunta dun sa lugar mo. Ang problema, pagdating naman dito sa bahay, ako pa rin yung nanay mo. Susunod ka pa rin sa gusto ko. Wala akong nanay, lalo na mahirap ka. Bobo ka talaga, no? Hindi ka makaintindi. Nanggigigil na ako sa'yo eh. Grabe ka naman malanggot na bata ka. Lasing ka pati. Umuwi ka na dun sa loob at kumain ka dun. Huwag mo akong turuan anong gagawin ko. Kaya ko yung sarili ko, kaya kong alagaan kahit wala ka. Kasi ikaw, wala kang silbing nanay. Alam mo yung dugo ko kumukulo talaga sa'yo. Kasi naman, bakit ba ma? Bakit naisipin mo pang nag-aaral na katanda-tanda mo na? Akala mo may future ka pa, wala na. Di ba may kasabihan nga, the youth is the future of the nation. Hindi, the old one is the future of the nation. Bobo ka talaga eh. Uy, bakit naman pati yung pag-aaral ko kune-question mo? Wala naman sa katandaan niya kung gusto ko mag-aral. Gusto ko mag-aral simula pa noon. Hindi ko nagawa yun dahil itinuto ko sa iyo ang... Ganon, sinisi mo pa talaga sa akin. Hoy, kung matalino ka, sana hindi ka nagpabuntis sa maaga. Ito ako ngayon, oh, diploma mo. Kaya tiisin mo anong buhay meron ka ngayon. Ma, ano na? Akin yung baon ko. O di ba nabigay ko na sa'yo kanina yung 100? Kulang yun, no? Tsaka may project pa kami, dagdagan mo yun. Asa na ba yung wallet mo? Akin na. Wala na nga akong pera. Baon ko na lang to eh. Akin na yan, kailangan ko. Mas kailangan ko to. Ikaw matanda ka na, kaya mo magpigil sa gutom mo. Ako hindi. Bilis! Ito na Anong nga lang. bilisan mo, may makakakita sa atin dito. Ito na nga lang baon ko eh. Taga, Pamasahe pa mamaya. ano ba akin ng bilis? May makakakita sa atin. Ano ba? Ano, bibigyan mo hindi? Bibigyan naman pala. Next time ha, dagdagan mo to. Wala na nga akong pera yan lang eh. Alam mo naman yung sinasahod ko, konting-konting sakto lang. Hoy, di ba anak mo ko? Kailangan mo kong pag-aralin. Kailangan ibigay mo lahat ng gusto ko. Kung hindi, magda-drop out ako. Tsaka ikaw ha, huwag mo akong didikit-dikitan mamaya. Huwag mo akong tatawagin anak, nakakahiya ka. Wala akong nanay na kagaya mo. Bakit pa kasi dito ka nag-aaral sa same school eh? Pwede naman sa iba, di ba? Tsaka huwag ka na mangarap ma. Wala ka na mararating. Hanggang dyan ka na lang. Pwede lang, pinauwi na kita eh. Basta ha, mamaya, huwag kang didikit kung hindi sasambunutan kita sa bahay. Basta ha, mamaya ha. Tandaan mo yung sinabi ko. Hoy, anong ginagawa niyo mag-ina dyan? Anong oras na, oh? Magpa-flag ceremony na. Bakit nandiyan ba kayo? Ano mag-ina? Hindi kami mag-ina, no? Ito, kinukuha yung pera sa akin. Magnanakaw pala ito, mami. Hindi lang matanda, magnanakaw pa. At saka hindi ako naniniwala na ulyanin yan. Eden naman. Eh, pinagbibintangan ako eh. Ako daw nagnakaw nito. Eh, siya naman talaga nagnakaw nito sa akin, kaya kinukuha ko lang. Eden, baka nakakalimutan mo, may record ako sa school. Siya ang guardian mo, ang nanay mo. Ano sinasabi mo hindi mo nanay? Eh, ma'am. Oh. Eh, huwag mo na lang po ipagsabi kahit kanino mo. Eh, nakakahiya po kasi. Kinakahiya ko tong nanay ko eh. Hindi ko makita na may nanay akong nag-aaral na ganito ng katanda. Eden, narinig mo ba ang sinasabi mo? Nanay mo pa rin yan. Anong nakakahiya? Eh, kahit naman. Sikat na sikat ako sa campus tapos malalaman na ganito yung nanay ko. Alam mo ha, since nakakatanda naman ako sa'yo, dapat nga maging proud ka sa nanay mo eh. Kasi tignan mo, naisip niya mag-aral ulit. Ay mo ba nun? Eh, naku ma'am. Di mo naiintindihan yung sitwasyon ko eh. Kung ikaw nasa lugar ko, maiintindihan mo. Nakakahiya siya. Yung reputasyon ko sa school, napapasura. Eh naku, kayo ang mag-usap dyan. Baka magkaintindihan pa kayo. Batang to. Bigyan ko na nga ng baon, ma'am, kanina. Kinuha pa yung baon ko. Grabe yung mga kabataan ngayon. Ay nako, baka mamaya sa mga nakakasalamuhan niya dyan sa school. Kaya nadadamay. Hindi naman ganyan kasi Eden noon eh. Ewan ko bakit naging bastos ang ugali. Kaya nga po. Eh di, Nay, wala kang baon ngayon. Hindi, okay lang po. Eh meron ako ditong kaunti. Oh. Hindi na, ma'am. Okay na po, ma'am. Nako, itabi mo, ano mo na, kunin mo na. Para may kainin ka mamaya. Mahirap yung nag-aaral na walang laman ng tiyan. Salamat Pero alam po. mo,
Pero alam mo ba, natutuwa ako sa'yo, Nay. Kasi kabago-bago mo sa school, pero ang galing-galing mo. Running ka pa for valedictorian. Alam mo, ang sipag-sipag mo. Kahit na nagtatrabaho ka pa habang nag-aaral, di ba, working student, hindi ka nawala ng pag-asa. Talagang gustong-gusto mo makagraduate. Opo, ma'am. Alam ko naman para sa anak mo rin yan, kaya mo ginagawa lahat yan eh. Opo, ma'am. Talagang pangarap ko to, ma'am, yung makatapos ako. O siya talaga, tara na. Malilito tayo sa vlog ceremony, papagalitan tayo ng principal. Ma'am, thank you po, ah. Wala yun. Good afternoon, ma'am. Pinatawag niyo daw po ako. Oo nga, pinatawag kita, Ma'am Gina, kasi meron akong ibabalita sa'yo. Naku, ma'am, huwag na po, Ma'am Gina. Estudyante pa rin po ako dito. Ay, naku, kailangan pa rin rumespeto tayo sa matatanda. So, Ma'am Gina, gusto ko lang ibalita sa'yo na ikaw ang valedictorian ngayong taon. Talaga, ma'am? Yes, dahil sa Gusto mga mo? performance na pinakita mo, at saka right attitude, yung mga grades mo tataas, oh, at marami na ring mga kolehiyo tumatawag kung saan ka mag-enroll, bibigyan ka daw ng scholarship. Ma'am, nakakaiyak naman yung kwento mo. Ninenervyos pa naman ako kanina. Kala ko may kasalanan ako sa'yo. Ay, Kaya naku. ako pinatawag nyo. Naku, wala yun. Ang akin lang, may naisip ka na bang kukunin mo sa kolehiyo? Kasi tinatawagan ako, gusto kang kunin ng Latran, ng Lasal, ng Perpetual, ng PLM. Wow. O Mapuba pa, kung gusto mo mag-engineer. And meron pa, DFCAM, kung gusto mo mag-accountancy. May naisip ka na ba? Wala pa, ma'am eh. Wala Pero pa? pag-iisipan ko yan, ma'am. Mga At hihingin ko rin yung advice mo, ma'am. kung saan ka na lang nag-excel, doon ka pumasok. Yun ang piliin mo. Sige po. At least ngayon, di ba, hindi mo na poproblemahin ng tuition fee kasi scholar ka, di ba? Kukunin ka scholar. Basta Ma'am Gina, pag-isipan mo maigi ha. Pero stay ka muna dito kasi may pag-uusapan tayong importanteng bagay. Ma'am! Opo. Ano to, ha? Ano yung natanggap naming expulsion? Ano yun? Wala naman Ano? kami kasalanan, May ginawa ba kami? Talagang nagtatanong pa kayo, no? Kung may ginawa ba kayo, tanungin niyo ang sarili niyo. Anong ginawa niyo? Wala! Matino kaming estudyante dito, no? At saka matataas yung grades ko, ma'am. Wala akong ginagawang masama dito. Kung tutuusin nga, mas mataas pa yung grades ko kaysa sa matandang to eh. Oo, mataas ang grade mo. Alam ko na rin kung bakit. Hindi mo alam, may CCTV sa room kung saan ka nagnakaw ng mga answer key sa mga periodical test. Hoy, ano ba yan? Hoy, nakakalimutan mo, graduating student ka. Kasi gumawa ka ng gano'n. Ma'am, Tingin mo, hindi ba yun reason? Para hindi ka expel? ma'am, please. Huwag niyo ito ipapaalam sa parents ko. Papagalitan ako nun. Tsaka, ma'am, kailangan ko makagraduate. Ang laki-laki ng tuition ko eh. Ma'am, kasama pa yung anak ko? Ay, wag po kayo mag-alala, Miss Gina. Hindi po yun ang reason bakit i-expel yung anak niya. Teka naman, anong rason? Ikaw kasi, kasalanan mo, baka madamay pa ako sa ginawa mo eh. Wala akong ginawang ganun, Ikaw, ha? kailan ka pumasok? Kailan mo na kompleto ang isang linggo? Di ba lagi ka nagkakating classes? At ano pa, lagi ka napapaaway sa labas sa mga nambubuli sa'yo. Pinapatulan mo. Eh, paano hindi ko sila aawayin, ma'am? Eh, binubuli ako ng dahil dyan sa matandang yan eh. Diba? Kung may isip ka, kung ginagamit mo yung utak mo, hindi mo papatuloy yung mga ganong inaasar ka lang, papatulan mo na. Eh, nakakainis sila, ma'am. Minamaliit na ako. Ma'am, hindi ako pwedeng ma-expel. Sorry. Pero nagkapag-usap na kami ng principal. Kailangan ka expel. Sana nag-isip ka muna bago mo gawin yung mga ganun bagay. Ah, ganun ah. Pinagbigyan na kita. Kahit nagmamakaawa ako sa'yo ngayon, ayaw mo pa rin tanggapin. Sige, tignan lang natin kung sino yung ma-expel sa ating dalawa. Susumbong kita kay Daddy. Kasi siguraduhin ko na mawawala ka ng trabaho. Saka pa, mas kaya dyan. Buti nga sa'yo. Manduruga. Eh, ma'am, huwag niyo naman po ako i-expel, ma'am. Eh, yun lang naman pala yung kasalanan ko. Hindi naman yung mabigat na kasalanan eh. Tsaka, senior high na ako. Malapit na akong graduate. Sayang naman yung mga pinaghirapan ko. Pasensya na, Miss Gina, ha? Kasi yung nakaraang nakaaway niya, ang daming kalmot. Mukha ang dinali nito. Ayun, nagpa-medical ang magulang. At sumugod dito, gusto kasuhan to. Ang sabi ko na lang, kakausapin ko na lang kayo para ibalita itong nangyari to. Kaya yan, for expulsion siya. Naman 18. Eh, ma'am, ako na po humingi ng pasensya sa nagawa ng anak ko. Eh, baka po pwedeng ako na lang po i-expel niyo. Wag naman siya. Kasi, kung napapaaway naman din siya nang dahil sa akin eh, ako na lang po ang tatanggap ng parusa para sa kanya.
Eh, yun naman pala eh. Ang tagal ko na yung hinintay ha, na mawala ka sa school na to. Tapos kung hindi lumala yung sitwasyon, hindi ka magdidesisyon ng ganyan. Dapat matagal mo na yung ginawa. O sige, ganito na lang. Kung ayaw mong expel ka ng eskwelahan na to, mag-apology ka sa nanay mo. At mag-public apology ka rin sa mga binuli mo, sa mga pinatulan mo, sa mga sinaktan mong mga estudyante dito. Dahil, pinipintasan kang nanay mo, iyan, nag-aaral pa din. At saka aminin mo sa public na siya ang nanay mo, hindi yung kinakahiya mo. Ma'am, ako? Gagawin ko yung lahat? Isa lang yung ginawa ko, di ba, pambubuli? Bakit dapat pa ako mag-sorry sa kanya? Hindi na! Okay na yung mag-public apology ako sa kanya tapos aaminin ko pag nanay yan? Hindi na, ma'am. Eh di, sige, expelled ka na. Sige na nga. Sorry na, ma. Hindi ngayon. Bukas. Gawin mo yan doon. Bibigyan ka namin ng mic after ng flag ceremony. Teka lang, ma'am. Ang sabi mo, mag-sorry ako sa kanya. Tapos magpa-public apology ako in public dun sa mga binuli ko tsaka aminin ko nanay ko siya. Bakit ngayon? Ngayon, magsasorry na ako sa kanya. Sasorry na naman ako bukas? Hindi ganoon. Yun ang conditions ko. Sino bang masusunod sa atin dito? Sinong may kailangan? Ako ba? Di ba ikaw? Ayusin mo ugali mo, Eden. Okay. Alam nyo, Miss Gina, napakaswerte sa inyo ni Eden na kayo ang nanay niya. Willing mag-sacrifice para lang sa welfare ng anak niya. Di mo, gusto mong ikaw na lang expel kahit na alam mong running for valedictorian ka? At maraming mga eskwelahan ang gustong kumuha sa'yo dahil matalino ka? Lahat naman yata ng magulang ganun ang gagawin para sa anak. Kaya lang talagang napakalaking problema ko na nagkaganyan yung anak ko. Masyado po siyang naging bastos at naging panasagot. Siguro napabarkada na din po. Pero feeling ko naman, mababago yan. Magbabago yung bata niya. Konting push pa. Sana nga po ma'am, hindi lang anghel po kayo. Asya, Ma'am Gina, balik na tayo sa klase at baka Ma'am, malate. Thank you Malate. po uli. Sige, wala nga Sige po. naman. Sige po ma'am. Eden, No, bakit ka napasugod dito? bukas yung pinto nyo, dumiretso na ako dito sa loob. Kailangan ko ng tulong mo. Anong tulong? Wala akong tulong na may bibigay sa'yo. Anong wala? Eden, hindi ako pwedeng hindi makagraduate. Alam mo naman yung hirap ko, di ba, sa pag-aaral? Nalaman ni Papa. Eh, ano ngayon? Ano ngayon? Galit na galit siya sa akin. Eh, kasalanan mo naman yun eh. Kaharapin mo. Anong kakaharapin ko? Ako lang? Pambihira ka naman, oh. Mag-witness ka. Mag-witness ka na hindi totoo yung mga nangyari, na hindi ako nag-cheat, na wala akong ginawang masama. Bakit mo yung gagawin? Uutusan mo ko, tuturuan mo ko paano magsinungaling? Hindi, ayoko. Tsaka Renz, may mas mabigat tayong problema. Anong mabigat na problema na naman yan? Di pa nga ako tapos dito sa problema ko, may problema ka na namang sasabihin? Buntis ako. Ikaw yung ama. Buntis ka. Oo. Ngayon mo talaga sasabihin sa akin yan, Eden? Buntis ka! Eh, kailan ko ba pwedeng sabihin sa'yo? Ayoko na nga sanang kitain ka pero ikaw naman yung pumunta dito. Kailangan mo na malaman din. Tanga ka talaga, hindi ka nag-iisip eh, no? Tingnan mo, may problema na nga ako eh. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ayoko na ma-stress. Anong gagawin mo? O yan, ako na naman tatanungin mo. Gawin mo dyan sa batang yan, inispatcha mo. Ayoko! Hindi kita pananagutan, alam mo ba yon? Ha? Ano ba? Walang iya ka! Sino? Ginagawa mo dyan! Sino ba itong katulong na to? Narinig yung sinabi mo na hindi mo pananagutan yan! Talagang hindi! Hindi yan katulong! Nanay ko yan! Nanay mo? Oo! O ngayon, sasabihin mo sa akin, nanay mo, di ba kinakahiya mo to? Oh, anong ginagawa mo sa akin ngayon, ha, Eden? Niloloko mo ako? Hindi kita niloloko! Ikaw bang nagloloko? Ha? Ba't ayaw mo panagutan yung anak ko? Ba't ayaw mo panagutan? Anong hindi mo pananagutan, ha? Anong hindi mo pananagutan? Yung buwisit na bata na yan! Hindi ko pananagutan yan. Bakit? Yung anak mo lang naman lumandi sa akin eh. Bastos ka rin, ano? Bastos ka rin? Hindi ako bastos. Ginagawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama. Hindi ako dadagdag sa mga mahihirap na katulad nyo! Gusto mong ipapulis kita? Ha? Yung mga lumalabas sa bibig mo na hindi mo pananagutan yung anak ko? Gusto mo ipapulis kita? Lumayas ka na rito! Lumayas ka na! Oo, malayas talaga ako! Ka?
ko. Ma, pasensya ka na sa mga nangyayari. Pati ikaw nadadamay pa. Ngayon, buntis ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Baka hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. Hindi pwedeng mangyari yun, Eden. Alam mo ba na kaya kahit matanda na ako, nagpupursige pa rin ako mag-aral. Dahil napaka halaga ng edukasyon sa tao. Di ba lagi kong sinasabi sa'yo yan? Yan nga lang maipamana ko sa'yo sa hirap ng buhay natin, yung pag-aaral mo. Kita mo, kahit sobrang hirap, ginagapang ko para lang matapos ka. Dahil ayokong gumaya ka sa akin. Ganyan din nangyari sa akin din eh. Ganyan din nangyari sa akin. Nabuntis ako, tapos inalisan din ako ng tatay mo. Pero itinaguyod kita. At hanggang nung tumanda na ako, saka ako nag-aral. Pasensya ka na, Ma. Pasensya ka na. Alam mo ba, pinagsisisihan ko na itong lahat ng ginawa ko. Ginawa ko sa'yo. Hindi ako nakinig sa'yo eh. Ang tigas ng ulo ko. Mas pinairal ko yung sama ng loob ko sa'yo kasi yung respetuhin kita bilang nanay. Kaya sorry na. Sana mapatawad mo pa ako. Mabuti naman naintindihan mo na yung mga gusto kong sabihin sa'yo. Yung mga bagay na gusto kong matutunan mo. Hindi naman kita pwedeng pabayaan, anak. Ayokong danasin mo kung ano yung dinanas ko. Papagpatuloy mo yung pag-aaral mo at aasikasuhin ko kayong mag-ina. Pero man, nahihiya ako eh. Nahihiya ako. Iniisip ko ano yung sasabihin ng ibang tao sa akin. Di ba? Di ba? Tinitingala din ako ng iba. Kuya, hindi ko alam. Siguro tama si Renz. Ipapakuha ko na lang tong bata. Hindi pwede mangyari yun, anak. Kung yan ang lumagay sa isip ko ng mga panahong yun, na ako ang nasa katayuan mo, hindi ka naging tao. Hindi ka na isilang sa mundo. Hindi ko ginawa yun, hindi ko inisip yun. Kinaya ko yung mag-isa, Eden. Samantalang ikaw nandito ko, huwag ka mag-iisip ng ganun. Pero sa tingin ko hindi ko kaya eh. Iba naman ako sa'yo, di ba? Mas matapang ka, mas matatag ka kaysa sa akin. Ako, nauuna lang yung tapang ko kasi pinipilit ko lang pero ang totoo duwag ako. Hindi pwedeng ganun, anak. Sasamahan kita. Magkasama natin palalakihin yung anak mo. At gusto ko, patuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. Naintindihan mo? Kakayanin ko. Tsaka, huwag mong isipin lagi na pag pinagagalitan kita, laging nagsusungit ako sa'yo, nagtataray ako sa'yo. Lahat ng bagay na sinasabi ko para sa'yo. Sorry, Ma. Sorry. Hindi na maulit. Sige, mahalin mo yung baby mo. Pareho natin yung aalagaan. Nagtanda ka na sa leksyon na ibinigay sa'yo, ha? Sige na. Nagluluto na ako para makakain na kayong mag-ina. Ano? Nasakit? Konti, Ma. Tika, pahinga lang. Ma, may tanong lang po ako sa'yo. Hindi ka po ba nahihirapan? Nagtatrabaho ka habang nag-aaral? Napagsasabay mo pa yun? Okay lang, kailangan. Kailangan ako makatapos ng college. Kasi sabi ng boss ko, kapag ka nakatapos ako, ipopromote niya ako as vice president. Tsaka, ang galing magbigay ng boss ko, napaka-generous niya magpasweldo. Malaki yung sinisweldo ko nun, ha? Kaya nga, kayang-kaya kitang itaguyod, pati yung baby mo. Ma, maraming salamat po ha. Sorry ulit sa lahat ng nagawa ko. Alam ko, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na sorry para malaman mo na sincere talaga yung paghingi ko sa'yo ng pasensya na pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko sa'yo. Anak kita, hindi kita pwedeng pabayaan. Pero isang maging aral to sa'yo. Kahit nagkaganyan ka, ituloy mo yung pag-aaral mo, napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng tao. Ayan nga daw yung kayamanan na hindi mananakaw. Tama ka, Ma. O, di ba? Kaya nga, nang dahil sa'yo, na-inspire akong mag-aaral ulit kahit buntis ako. Ito, nagpapatuloy pa rin. Tsaka nang dahil doon, running for valedictorian na ako. O, di ba? Basta ituloy mo lang yon. At least nakabawi ka nga eh, di ba? Nung time na, bumagsak ka.
Buti nga ngayon naibawi mo. Tama-tama yan. Uy! Tamang-tama, gutom na ako, Eden! Ano? Mama mo, wow! Congrats po nakagraduate po pala kayo. Tama lang naman, di ba? Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Kung nagtapos ka ng edukasyon mo, di hindi ka ganyan ngayon na pulubi ka. Hindi naman po ako pulubi, nagbabarkar-barkar ako. Kaya nga po ako nandito kasi gusto kong panagutan yung magiging anak namin ni Eden eh. Tumahimik ka nga. Papanagutan mo, matapos mo malaman na mayaman na kami. Muntik mo nang sirain yung kinabukasan ko. Mabuti na lang tinanggap ako ulit ni Mama. Uy, Eden! Paano kung lumaking walang tatay ang alak mo? Kailangan ako niyan. Mami, ako nang bahala po sa magiging apo nyo. Pero sa ngayon po kasi kailangan ko ng tulong niya eh. Wala kasi akong makuha ngayon ng mga customer. Baka pwedeng kahit 500 lang. So ano, papanagutan mo to? Eh ngayon na humihingi ka sa amin. Naghahanap ka ng pera pero wala kang mahatilap. Gagawan ko naman ng paraan. Sige na, kahit ngayon lang. Gutom na kasi talaga ako. So, Tumigil ka na. Kaya kong mag-isa na walang tatay yung anak ko. kailangan ako niyan, Mami. Akong bahala sa magiging apo mo. Papanagutan ko po yan. Hindi ko kailangan ng manuga kung ganyan naman ang pagkakaugali. Ano? Kakainin mo, hihingin mo pa sa akin? Eh kung talaga may kahihiyang ka, ang kapal ng mukha mo. Tsaka huwag mo tatawaging mami yung mama ko ha. Hindi mo siya nanay, hindi tayo kasal. Eh, magiging mami ko na yan kasi magkakaapo na kayo sa akin. Naalala mo nung estudyante pa lang ako? Kung paano mo akong laitin? Ha? Ngayon, ako pa yung nakatapos kesa sa'yo. Ano? Tandaan mo sa utak mo. Ang edukasyon ay hindi pumipili ng edad. Sa mga gustong makatapos, walang problema kung may edad na o ano. Mas maigi yun kaysa sa mga matatalinong walang sikap. Oo nga po. Kaya pasensya na yung mga matagal ng panahon na yun. Sige, nabigyan nyo na lang akong kahit pa. Ay, tara, Eden. Tigil-tigilan mo kami. At saka, bawas-bawasan mo yung kakapalan ng mukha mo. Huwag ka na magpapakita sa amin. Mami! Eden! Gutom na ako!